sing your praise. This house will resound your goodness, your faithfulness, Lord, and your love for each and every one of us, Father. You're faithful in all times and all circumstances, Lord. You are faithful and true. You are God. You are God, Lord. And again, with all our voices, we lift our praise to the Lord. We sing, praise the Lord. Praise the Lord forever. Bless His name. Bless His name. Let all within me sing. Praise the Lord forever. Praise the Lord forever. All God's people will sing. Praise the Lord forever. Oh, come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, no, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born. Good morning po sa bawat isa sa atin. Merry Christmas po sa inyong lahat. Binabati ko rin po ang ating mga kapatiran na nanonood po sa ating FB Live. Good morning po sa bawat isa sa atin. Nakikita ko po maraming nakapula dito. May rally po ba ang BBM?
Pero good morning po sa ating lahat. Nawa po ay, tayo po ay, nakikita ko naman pong napakasaya po ng bawat isa dahil hindi po kayo magkamayaw sa inyong mga kwentuhan. Ano po? Kaya salamat po sa ating Panginoon dahil binigyan niya po tayo ng buhay at kalakasan para po tayo ay makasamba sa ating Panginoon. At sa atin pong talata sa umaga pong ito, mula po sa awit 29:1-2, ang sabi po ni Haring David, "Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila at marangal ang kanyang ngalan. Si Yahweh ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal." Maliwanag po mga kapatid na hindi lang po ngayong Kapaskuhan natin dapat purihin ang ating Panginoon. Sa bawat oras at araw po ng ating mga buhay, ay dapat po natin siyang purihin at sambahin. Hindi lamang po natin mapapakita ang ating pagsamba sa Kanya, kundi sa pamamagitan din po ng ating mga gawa, hindi lang po ng ating mga sinasalita. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, nawa po ay masamba at mapuri natin ang Panginoon sa pinakamataas na antas ng pagpupuri na pwede po nating ibigay sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ay naririto po ang iyong mga anak. Lumalapit, Panginoon, upang ikaw ay may purihin, sambahin sa iyong pagka-espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo po kami, Amang, binibiyayaan, dakilang Diyos ng buhay at kalakasan, upang magamit po namin ito, Ama, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. At magamit po namin, Panginoon, sa mga ministeryo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Kung ano man po, Panginoon, ang mga dalahin namin sa umagang ito, Panginoon, ay ito ang may aming idinudulog sa iyo. Pag-aanin mo, Panginoon, ang aming mga dalahin. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at linisin mo, Lord, ang aming mga karumihan upang maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa pagsamba sa iyo sa umagang ito. Ikaw nga po, Panginoon, ang manguna sa aming gawain sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, ay ikaw po ang mag-guide sa lahat po ng iyong mga anak na mayroong mga gampanin na ministeryo para sa umagang ito. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming mapapurihan at mapasalamatan, Ama, sa umagang ito. Gayon din, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang iyong anak na iyong gagamitin na magbabahagi, Panginoon, ng mga salita na nagbumula sa iyo. Itago mo po siya, Ama, sa iyong likuran. At ikaw po, O Lord, ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay. Tunay nga po, Panginoon, na wala po kaming gagawin kundi ikaw ay ang papurihan, sambahin sa umagang ito. Kaya nga po, Panginoon, maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa umagang ito dahil tunay po, Panginoon, na ikaw lamang aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na dakila na dapat po namin amang purihin, sambahin at itaas sa umagang ito. Ang lahat po ng ito ay aming idinudulog at dinadalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. This morning po ay atin pong sama-samang sasambahin, aawitan ng ating Panginoon. May we turn our eyes to Jesus nga po. Tunay nga po na kapag sa Panginoon lamang tayo tumingin, yung mga struggles natin, yung mga pinagdadaanan natin, kung ano man po yung kalagayan ng bawat isa sa atin, makikita po natin sa Panginoon yung liwanag dahil sa Kanyang glory, dahil sa Kanyang grace and mercy na patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Sa Kanya po natin makukuha yung liwanag na nais ng mga puso natin. Atin pong patuloy na awitan ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Let
us offer everything to God, to Jesus, to our Savior. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and a measureless debt was erased. Oh, Jesus, Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning. And turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Let us sing Jesus. Jesus, to you we lift our eyes. Oh Jesus, Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, oh glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. So Jesus, we turn our eyes to you. Aming Panginoon, kami nga po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo ngayong umagang ito. We offer everything, Panginoon. Our hearts, our minds, our soul, Panginoon. Lahat nga po ng dinadala ng bawat isa sa amin, kayo na po ang bahala, Panginoon. Alam po namin na kayo po ang tutulong sa amin, Panginoon, sa lahat ng panahon. Sa inyo po namin, Panginoon, matatagpuan yung rest, Panginoon, na hinahanap-hanap ng puso namin, Panginoon.
Tinataas nga po namin, Panginoon, ang iyong pangalan ngayong umagang ito. Hayaan niyo po kami na magpuri kami sa inyo, Panginoon. Sumamba kami sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin namin ang iyong pangalan, Panginoon. Kayo lamang po ang maitaas ngayong umagang ito, Panginoon. Kami po ay patuloy na aawit at sasamba sa iyo, Panginoon. Makikinig ng iyong mga salita. Kayo nga po, Panginoon, magturo sa amin, umintindi, Panginoon, ng bawat salita na maririnig namin ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. We love you, Lord. We offer everything to you, Panginoon, this morning. In Jesus' name we pray. Amen. So magandang umaga nga po sa ating lahat. Hallelujah. Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Allow me to share this verse po sa inyo. Makikita po ito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ang sabi po dito, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Ang ating Panginoon po, hindi lang siya nagbigay sa atin ng isang baby or si Jesus Christ, pero binigay niya sa atin ay isang Savior. Sa kabila po ng lahat ng mga kaguluhan sa paligid po natin, ay meron tayong pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa umaga pong ito, marapat lamang po na atin siyang awitan, atin siyang sambahin, at atin siyang papurihan sa umagang ito. Hallelujah. Sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. A child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given, the Messiah. Oh, to see him high and lifted up, shining in the light of your glory. As we sing, holy, holy, holy. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given, the Messiah. Oh, to see him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. You are high and lifted up,
As we continue worshiping the Lord, hayaan niyo po na basahin ko po ang sabi po sa Matthew 1 verse 23. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Tunay nga po na ang pinaka-best na regalo na natanggap natin sa ating mga buhay ay hindi po yung mga material na meron tayo ngayon, na kung ano man po ang meron tayo ngayon, kundi po yung pagkapanganak po sa Panginoon, sa ating Savior, kay Jesus, our Emmanuel, na naghandog ng kanyang buhay para sa atin, para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan at makasama siya sa future. Nawa nga po iyon po ang i-look forward ng bawat isa sa atin ang makasama ang Panginoon. And nawa nga po this morning atin pong ialay ang lahat-lahat sa Kanya dahil deserve po ng Panginoon ang ating buong puso. Nawa po makita ng Panginoon ang mga puso natin na tunay na sumasamba, nagpapasalamat sa kabila ng lahat na mga pagkukulang natin sa Kanya, nandyan siya para sa atin. At ang ating Panginoon ay holy. He is holy. Kaya marapat lamang po na ating sambahin ang ating Panginoon. Ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ating tagapagligtas na si Jesus. Atin po siyang patuloy na awitan sa umagang ito. Held within a manger, the Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry.
ginawa, Panginoon, para sa amin. Sa iyong pagliligtas, Panginoon. Sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo ng buong puso, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba, ang aming pagluwalhati sa iyong pangalan, Panginoon, ngayong umagang ito. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Itinataas namin, Panginoon, ang iyong pangalan. Wala kang katulad, aming Panginoon. Napakabuti mo po, Panginoon, sa amin, Panginoon. We thank you, God, for your love, for your mercy, and for your kindness, Panginoon. For the life that you gave for us, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you. Let us praise God. Let us praise Him this morning. We praise the Lord with all our hearts. We praise your name, Panginoon, this morning. You are great. Your name is great. You are King of all kings. Let us sing your great. How great. How great. How great. And how great is our God. Is our God. Oh, we'll see how great. How great. How great is our God. Let us sing how great. How great. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great and how great is our God. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. And so we'll see how great is our God. Lord, we thank you for this morning, for this moment, Panginoon. We thank you. Nawa po na naabot po namin, Panginoon, ang iyong puso ngayong umagang ito. We are just so grateful, Panginoon, sa ginawa mo para sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, lahat ng pagsamba. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Isang malakas na palakpak nga po para sa ating Panginoon. Patuloy po tayo sa ating pagkakatayo at sama-sama po tayong lumapit sa ating Panginoon. Lord, tulad nga po ng aming mga inawit, tunay ka pong dakila, you are a great God, Panginoon. Wala ka pong katulad, ikaw ang hari ng mga hari, ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon. At patuloy po kami as one congregation, kami po ay sasamba at magpupuri sa inyong dakilang pangalan. Ama, patuloy po kaming lumalapit para sa aming bansa. Patuloy na samahan niyo po kami kasama ang mga leaders, Panginoon, ang pamunuan ng bansang Pilipinas. Lord, alam niyo po yung nangyayari. Alam niyo po, Panginoon, yung nararanasan ng bawat Pilipino. At minsan, Panginoon, nakakaranas kami ng kawalang pag-asa. But Lord, in you, habang ay binibigay po namin, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming bansa. Alam po namin, Panginoon, na meron po kayong gagawin that one day, Panginoon, alam po namin na magkakaroon po ng transformation. There will be great revival in our country, Panginoon. At minsan pa, Panginoon, ay aangat niyo po, Panginoon, ang aming bansa. Lord, patuloy po namin dinadalangin din sa inyo ang bawat isa sa amin dito sa iyong church, Panginoon, dito sa Gatbuka. Kilala niyo po, Panginoon, ang bawat membro. Kilala niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya po namin. At dalangin po namin, katagpuin niyo po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, sa amin. Maging ito, Panginoon, ay sa pinansyal na pangangailangan, sa emotional needs, Panginoon, sa aming mga mental needs, Panginoon, sa aming state of mind, Panginoon, sa
sa mga nakakaranas po, Panginoon, ng alalahanin, ng mga anxieties, Panginoon, Lord, we lift them up to you, Panginoon. Patuloy niyo pong bigyan ng kapayapaan at ng kapanatagan ng puso ng bawat isa sa amin, Lord God. Sa panahon na meron pong pag-aalala, sa panahon, Panginoon, ng meron pong takot, sa panahon, Panginoon, ng kabalisahan, sa panahon, Panginoon, ng kapaguran, dalangin po namin na yung sa ang presensya mo, Panginoon, doon po namin hanapin ang kapahingahan, Panginoon. We also pray, Panginoon, sa mga spiritual needs ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyo pong palalimin ang aming pagkakilala at aming relasyon, Panginoon, sa inyo. Lord, more than anyone, Panginoon, in this place, alam niyo po ang pangangailangan ng bawat isa. Panginoon, abutin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Kasabay, Panginoon, Lord God, ng aming pagpupurit, pagsamba, Panginoon, sa inyo, patuloy pong makita, ma-witness ng bawat isa sa amin, Lord, kung gaano po kayo kabuti. Alam po namin, Panginoon, na lagi ka pong nariyan at pangahawakan po namin ang iyong pangako na kailanman hindi niyo po kami iiwan at hindi niyo po kami pababayaan. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa mga magulang at kapatid namin na sumapit sa kanilang kaarawan, sa kanilang anibersaryo. Kami po ay nakikigalak, Panginoon, sa kanila at salamat, Panginoon, sa mga anak mo na iyong pinagaling, Panginoon, na minsan pa, Panginoon, inabot mo, Panginoon, ang kanilang mga katawang lupa. Lord, sa umaga pong ito, sa aming pagsamba, patuloy niyo pong ihanda ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kami na makikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Clearly, marinig namin, Panginoon, ang iyong salita. Mag-catch namin, Panginoon, ang iyong instructions, ang iyong promises, Panginoon. At dalangin po namin na ang iyong mga salita ay patuloy na bumago sa aming buhay at patuloy po naming mai-apply ito sa aming mga pamumuhay. Panginoon, minsan pa, nararapat ka pong purihin, nararapat ka pong sambahin, Panginoon, dakilain ang iyong pangalan. Again, Lord, sa iyo ang aming mataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen, amen, at amen. Minsan papalakpakan po natin ang ating Diyos na siyang umibig po sa atin at ang Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Tayo po ay makakaupo na po. Pwede po bang kamustahin po ninyo ang inyong mga katabi? Yan. Baka mamaya po tayo po ay medyo magmamadali. Kaya i-grab na po natin ang chance, ang opportunity na ito na atin po silang kamustahin. Yan. Alam ko po, masaya po ang bawat isa sapagkat tuyo po ang ating mga daanan ngayon. Salamat sa Diyos. Ayan. Diba? Masayang masaya. Meron daw pong mga na-miss yung kalye, yung kalsada sa kanilang daanan. Yan. Minsan pa magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Meron po akong ipapakitang picture baka sa atin po dito sa mga 80s, 90s, 70s. Familiar po tayo sa ginagamit natin tuwing brownout. Alam niyo pa po yan? Yung gasera at saka kandila. Di ba kapag tayo po ay walang kuryente or wala pa po tayong linya ng electricity dati, ang ginagamit po natin ay kandila. Kapag nagkakaroon po ng brownout, ang karaniwang ginagamit po natin ay yung gasera. Alam ko po marami sa atin ang pamilyar sa bagay po na ito. Sa gasera po, tama po ba? Pagising mo ng umaga, ano yung kailangang linisin? Yung ating mga ilong sapagkat ito po ay maitim. Sa pagpapatuloy po kapag madilim po, napakahirap pong lumakad sa dilim. Kapag madilim, mas prone sa accident, mas prone po na madulas or madapa po tayo. At kapag madilim po, very limited or napakalimitado po ng mga bagay na maaari po nating gawin. Hindi po tayo makakagalaw ng maayos kung walang liwanag. Okay po? Dahil din po dito, marami pong mga scientists ang nagsikap po na makapag-imbento ng ilaw. Ang alam po nating sikat na nag-invent ng light ay sino po? Si Thomas
Edison. Pero sa pagre-research ko po, bago po pala ma-invent ni Thomas Edison ang ilaw or yung light bulb, may mga naunang scientist na po na nag-invent ng light bulb. At ang kanilang layunin or ang kanilang goal po sa pag-imbento ng light bulb ay napakasimple po o napakahalaga. Ang magdala ng liwanag sa kadiliman. At dahil po sa inbensyong ito, mas naging madali po ang buhay natin at mas madali po ang pagkilos ng bawat tao. Kapag umaga, wala po tayong problema dahil meron po tayong liwanag na nanggagaling sa araw. Pero pagdating po o pagsapit na po ng gabi, dun po ang mahirap dahil po, di ba, yung moon medyo hindi po ganun yung sikat katulad ng sa araw, kaya kailangan po natin ng electricity or ng light bulb. Mga magulang ko po at mga kapatid, ganun din po ang kalagayan nating mga tao sa mata ng Diyos. Nakikita niya po yung ating kondisyon. Sila Thomas Edison, nakita po nila yung problema. Kapag madilim, kailangan ng liwanag. Ganon din po ang ating Diyos. Nakita niya po ang kalagayan nating mga tao. We are spiritually dead. We are walking in darkness because of our sins. Nakita din po ng Diyos ang ating kalalagayan. Tayo po ay nawawala. We are broken. At tayo po ay namumuhay in spiritual darkness again dahil sa ating kasalanan. At hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili or hindi po natin kayang lumabas sa kadiliman gamit ang ating sariling lakas or gamit ang ating sariling effort. Ngunit dahil po sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos, dahil sa kanyang dakilang biyaya sa bawat isa sa atin, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. God saw the problem of human. Tayo po doon. And God acted because of His love to us. Nakita niya po ang ating kalagayan at ang Diyos ay tumugon. Isinugo niya po ang kanyang bugtong na anak na si Kristo upang magbigay ng liwanag sa ating buhay. Last Sunday po, we talk about sent by God, Jesus Christ. At kung naaalala pa po natin ang mensahe ng Pastor Jam last Sunday, si Jesus Christ, He is the blessing, He is the King, ano po yung last? He is the Savior. At ngayong umaga pong ito, sa ating second installment para sa ating series na Sent by God, ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga ay Sent by God, the Light of the World. At ang ating pong proposition or ang ating big idea this morning is, whenever we see the lights of Christmas, may we be reminded that Jesus is our true light. Sa tuwing Kapaskuhan po, ano po yung nakikita po natin? Mga Christmas lights sa tahanan, sa kalsada, makikita po natin yung mga Christmas lights even po dito sa ating church. At tayo po ay natutuwa, na tayo po ay nagagalak, at ito po ay nagbibigay sa atin ng munting kasiyahan every time na makikita natin yung mga designs sa kalsada, sa tahanan, na meron pong mga Christmas lights. Pero tulad po ng ating big idea or yung ating proposition this morning, wag po nating kalimutan na si Jesus ang tunay na liwanag ng ating buhay. Hindi lamang po tuwing sasapit ang Kapaskuhan, kundi sa bawat araw ng ating pamumuhay. Again, whenever we see the lights of Christmas, may we be reminded that Jesus is our true light. At ang atin pong batayang teksto or ang ating verse na pag-aaralan po ay mababasa po natin sa Isaiah chapter 9 verse 2. Ganito po ang sinasabi, "The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness on them has light shone." Tignan naman po natin sa Isaiah, sa wikang Tagalog po. "Nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman, sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim." Bago po natin pag-aralan o siyasatin yung ating
key verse this morning po sa Isaiah chapter 9 verse 2. Tingnan po muna natin o mahalaga pong maunawaan po natin ang konteksto ng pahayag ni Prophet Isaiah. Ang liwanag po na binanggit ni Prophet Isaiah ay hindi niya po ito ipinahayag sa panahon na meron pong kapayapaan sa land of Judah. Hindi niya po ito ipinahayag sa panahon na lahat ng pinagdadaanan ng Israel ay mabuti, mainam. Ipinahayag po ito ni Prophet Isaiah sa panahon ng matinding kadiliman at paghihirap. Kapag binasa po kasi natin yung verse, it is a promise. Pero yung promise po na ito na ipinahayag ni Isaiah ay sa panahon na ang mga Israelita ay nakakaranas po ng matinding kahirapan at sila po ay nasa panahon ng kadiliman or madilim na season ng kanilang buhay. Bakit ko po binibigyang diin yung panahon or yung kalalagayan ng Israelita sa panahon na ipinahayag ito ni Prophet Isaiah? Nais ko pong maunawaan ng bawat isa po sa atin ang bigat at ang lalim ng mensahe ng talatang ito. Tignan po natin yung kalalagayan ng Israelita sa panahon na ipinahayag ito ni Prophet Isaiah. At ito po yung ating point number 1, the condition of humanity. Noong panahon po ni Isaiah, ang Israel po, lalo na po sa hilagang kaharian, nasa ilalim po ng matinding banta at pananakop ng Imperyong Assyria. Marami po sa kanila, sa mga Israelita, ang dinala sa pagkabihag. Okay po? Wasak ang kanilang lupain, wasak po ang ekonomiya ng mga Israelita that time. At higit po sa lahat, nawala po o nahiwalay ang kanilang relasyon sa ating Diyos dahil sa patuloy na nilang pagsuway at because of idolatry. Sa panahon pong iyon, sila po ay nababalot ng matinding takot, kawalan ng pag-asa at matinding paghihirap. Kasi kung naapektuhan po yung kanilang ekonomiya, even sabihin po, nakakaranas din po sila ng tag-gutom. Nakakaranas po sila ng matinding kahirapan. Basahin po natin yung Isaiah chapter 8, verse 7 to 8, yung political darkness na sinasabi po natin, yung kalalagayan ng Israel, mga Israelites. Ipapadala sa kanila ng Panginoon ang hari ng Assyria at ang kanyang mga hukbo na lulusob tulad ng malakas na agos ng ilog Euphrates. Parang baha ito na aagos sa Juda, tataas ang tubig ng hanggang leeg at lalaganap ito sa buong lupain mo, o Emmanuel. Bakit po merong consequence silang mararanasan? Dahil nga po sa patuloy nilang pagtalikod sa ating Diyos. At sa Isaiah chapter 8, verse 21 to 22, hindi ko po yata nailagay dyan. Ganito po ang sinabi ni Prophet Isaiah, lalakad sila sa pagod at gutom, at dahil sa gutom, magagalit sila at susumpain ang hari nila at ang kanilang Diyos. Tumingalaman sila sa langit o tumingin sa lupa, wala silang makikita kundi kahirapan at kadiliman, at doon sila dadalhin sa matinding kadiliman. Sa panahon pong ito, nakakaranas na sila ng taggutom, at sa panahon na sila ay nagugutom, instead of asking God's help, ano pong ginagawa nila? Yung anger po nila, binivent out nila towards our God. Walang repentance sa panahon na yon. At wala po silang pagkilala doon sa kanilang nagawang pagkakamali laban sa Diyos. Hindi nila na-acknowledge na kaya sila nakakaranas ng kadiliman, nakakaranas sila ng taggutom, nakakaranas sila ng paghihirap dahil sa kanilang nagawang kasalanan. At yung physical hunger po, di ba pag nagugutom tayo, minsan umiinit po yung ating ulo. Parang masakit ang ulo natin, minsan dahil sa gutom, minsan nanginginig po tayo at naapektuhan din po yung minsan yung ating mga desisyon. Ganon din po yung naranasan ng mga Israelites that time. At ang sabi po dito, yung political darkness na kanilang nararanasan ay talagang nasa panahon ng kadiliman. Imagine, nasa panahon sila ng kadiliman nung panahon na ipinahayag ni Isaiah, ni Prophet Isaiah, na sila ay bibigyan ng yung liwanag, yung sa verse na binasa po natin sa
chapter 9, verse 2. At ang mga Israelites po that time, hindi lang po sila nakakaranas ng political darkness. Nandoon din po sila sa panahon ng sinatawag po nating spiritual darkness. Hindi lamang po pisikal at hindi lamang po politikal ang kanilang nararanasan. Higit sa lahat, nasa panahon po sila ng spiritual darkness o yung pagkalayo po sa ating Diyos. Sabi nga po natin kanina, dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, dahil sa idolatry, dahil sa pagsamba sa iba't ibang Diyosan, ang kasalanan po nila ang nagdala sa kanila sa ganitong kalagayan. Wala po silang nakikitang pag-asa at tila wala pong liwanag, tila wala po silang liwanag na nakikita o parang walang aninag ng liwanag na pwede po nilang kapitan. Sabi po sa Isaiah chapter 8 verse 6, sapagkat tinanggihan ng bayan nito ang tubig ng Silo na umaagos ng banayad at nangangatog sila sa harapan ni Rezin at ng anak ni Ramalias. Tatandaan niyo po, even sa time ng Exodus, talagang marami po ang nire-reject ang Diyos. And even dito sa panahon ni Isaiah, nire-reject pa rin pong patuluyan ng mga Israelita ang ating Diyos. At makikita rin din po natin, pag binasa po natin sa New Testament, marami din po ang nag-reject sa ating Panginoong Jesus. Sa ganitong kalagayan po ng mga Israelites, they are in political darkness, they are in spiritual darkness po. Sa kanilang mismong kalagayan, dito po ipinahayag ni Isaiah ang pangako ng Diyos na sa gitna po ng dilim, siya po ay magpapadala ng liwanag sa kanila. Sa panahon po natin ngayon, maaaring wala naman po tayo sa pagsakop ng dayuhan o ng ibang bansa. Pero maaari po palang tayo din ay lumalakad sa kadiliman o sa kahirapan. Today's darkness, pwede nating makita ito sa mukha ng depression, pwedeng makita po natin sa mukha ng anxiety. Some walk in the darkness of depression, some walk in the darkness of hopelessness o kawalan ng pag-asa. Some walk in the darkness of broken relationship, whether it's marriage, yung relationship sa family, yung relationship sa parents, yung relationship sa kaibigan. Some also walk in the darkness of financial difficulties, and maybe some walk in the darkness of shame or guilt. Tulad nga po ng sinabi natin kanina, pwedeng wala po tayo sa panahon na nakasakop po sa atin ang mga dayuhan o ang mga ibang bansa, pero marami po sa atin ang maaaring naglalakad sa kahirapan, dala ng maraming mga bagay sa ating buhay. But this morning, kung paano pong nagbigay ng pangako ang Diyos sa mga Israelita, even in times of darkness, makita din po natin, ma-encourage din po tayo na kahit anuman po yung panahon ng kahirapan natin, kahit sa panahon ng kadiliman na hinaharap po natin, ang Diyos po ay meron din pong pangako sa bawat isa sa atin na pwede po nating hawakan. Patuloy pa rin pong nandyan ang Diyos, nakikita ang kalagayan ng bawat isa, at lagi pong nariyan ang kanyang pangako. Ang pangako ng Diyos po ay hindi po nananatiling idea lamang o hindi nananatiling salita lamang. Hindi siya parang sinabi lang, nakikita kong nahihirapan ng mga anak ko, magpapadala ako ng tulong, tapos na. 'Di ba? Ang Diyos po, kapag siya ay nangako, lagi po itong merong pagtupad. God responded out of His love sa ating mga tao. And this brings me to point number 2. Yung kanina po, nakita natin yung humanity's condition, yung darkness na kung saan nararanasan po ng mga Israelites. Maging tayo pong sa kasalukuyan ay nakakaranas din po ng paghihirap. At dito po sa point number 2, makita po natin yung katugunan ng pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nakakatuwa pong basahin yung Isaiah from chapter 8. Nagtapos yung chapter 8 doon sa kadiliman, pero pag-jump po natin sa chapter 9, sa verse 1 and 2 pa lang, makikita na natin yung promise ng ating Diyos. Let me read Isaiah chapter 9, verse 1 and 2. Ito po yung ating text.
But there will be no gloom for her who was in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he has made glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of the nations. The people who worked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone. Sa wikang Tagalog po, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hentil. Nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman, sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Tulad po ng sinabi po natin kanina, ang pangako po ng Diyos ay hindi na natiling salita lamang. Sa panahon ng ating Diyos, sa tamang panahon, ang pahayag po ni Prophet Isaiah ay nagkaroon po ng muka, nagkaroon po ng pangalan at nagkatawang tao at walang iba po kundi si Jesucristo. Basahin po natin sa Isaiah chapter 9 verse 6 ang propesiya ni Prophet Isaiah. For us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called, ano daw po? Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Alam po ng Diyos ang kaguluhan sa kanyang bayan, kaya ang pangako niya po, yung ipapanganak po, ano po ay siya po ay magbibigay ng kapayapaan. The people, yung pong mga nakakaranas ng paghihirap, i-deliver po ng Diyos. At sa atin din po ito, pangako sa atin, yes, we are spiritually dead, pero ang pangako po ng Diyos, nandun po yung deliverance sa atin pagdating po sa ating mga kasalanan. Ito pong pahayag ni Isaiah, it comes as a message of hope and encouragement sa mga Israel, promising an end to darkness, oppression, and war through this coming King, and this is Jesus Christ. Makikita rin po natin sa New Testament, sa Book of Matthew, makikita po natin ito, yung patotoo ni Mateo doon sa naging pahayag ni Prophet Isaiah. Basahin po natin sa Mateo chapter 4, verses 12 to 16. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazareth nanirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zebulun at Naphtali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Prophet Isaiah. Mateo 4:15 to 16. Lupain ng Zebulun at lupain ng Naphtali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw, sa mga nakatira sa ililim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Ito po yung patotoo ni Mateo doon sa propesiya ni Prophet Isaiah, na yung mga taong nakaranas ng kadiliman ay nakakita ng liwanag. Makikita po natin ang katuparan ng Diyos sa aklat ng Mateo na binasa po natin, no? Again po, ang liwanag ay hindi po idea, yung liwanag, hindi lang po siya physical na nakikita po natin. Yung liwanag na ipinangako po ng Diyos ay hindi po relihiyon, hindi po sistema. Ang liwanag na sinabi po ni Prophet Isaiah po dito, again, walang iba kundi si Jesucristo. Nabasa din po natin sa Mateo chapter 4 na lumipat si Jesus mula sa kanyang bayan na Nazareth patungong Capernaum. At dito po sa Capernaum, sinimulan po ng ating Panginoong Jesus ang kanyang ministeryo sa Galilea. Kumbaga sa term po natin ngayon, ginawang home base po ng ating Panginoon yung Capernaum.
At sa simpleng paglipat po ni Jesus, hindi lamang po siya lumipat physically, hindi lang siya lumipat from one place to another. Pero yung paglipat po ng lugar ng ating Panginoong Jesus ay upang matupad yung katuparan ng sinabi ni Prophet Isaiah sa chapter 9 verse 2 na nagsabi na ang Mesayas ay magiging liwanag ng lupain ng Zebulun at Naphtali. Yung lugar po ng Zebulun at Naphtali, ito po yung rehiyon kung saan matatagpuan ang Capernaum. Sa pamamagitan po ni Jesus, ang pangako po ng Diyos na magdala ng liwanag sa kadiliman ay natupad. Ang kadiliman po na naranasan ng mga Israelites that time, sila po yung nakaranas ng kahirapan, pero sila din po ang unang nakaranas ng liwanag na dulot ng Panginoong Jesus. Dahil dito po nagministeryo ang ating Panginoong Jesus. So, to summarize po yung binasa natin sa Sent by God, point number 2. The great light is Jesus Himself. Yung pong liwanag na dila, yung pangako ng Diyos, again, hindi po sistema, hindi po relihiyon, Jesus Himself, yung light na sinasabi po at yung pangako po ng ating Diyos. Jesus came to shine as a light in the darkness so that we could see God's love for us. Hindi po tayo ang nag-initiate nung liwanag para makita natin ang Diyos po, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil po sa biyaya ng Diyos sa atin, ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang bawat isa po sa atin ay makalaya sa kadiliman at sa kahirapan. Yung kadiliman po na sinasabi natin, it's not only about yung mga struggles po natin sa buhay, pero sa mas malalim na kahulugan, yung eternity po yung nakasalalay sa atin, because again, we are all spiritually dead at kailangan po natin ng Savior, kailangan po natin ng tagapagligtas upang yung sinasabi nating darkness, yung hell, hindi po natin maranasan. Dahil po yun sa pag-ibig ng ating Diyos. At purihin po ang Diyos sa kanyang kamanghamanghang ginawa para sa atin. Again, hindi po tayo ang nag-initiate. God acted out of His love para po sa atin. Tulad po nung sinabi sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun po yung pangako ng Diyos sa atin. God sent Jesus Christ to be the light para po sa ating mga tao na namumuhay po sa kadiliman. At biyaya po ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay nakakatayo at nakakapagpuri dahil lamang sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And that is the promise of God. Kung yung pong light na sinasabi po natin, yung sinag po ng araw ay marami pong benepisyo sa buhay ng bawat isa sa atin, ganun din naman po yung light, si Jesus Christ, ay marami rin pong pagpapala na ibinibigay po sa atin. At tignan po natin sa point number 3, the blessings of the light. Ngayon na nakita po natin sa point number 2, kung paano nagliwanag si Jesus sa kadiliman ng sanlibutan, tanungin din po natin, ano nga ba ang naidudulot ng liwanag na ito sa aking buhay? Ang liwanag po ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay linaw sa ating mga mata, hindi lamang po nagbibigay ng pag-asa sa ating mga puso, pero meron pong konkretong biyaya na nararanasan tayo sa araw-araw. Dito po, tignan po natin sa puntong ito, talakayin po natin paano binibigyan ng liwanag ni Kristo ang ating buhay. Kanina sabi nga po natin, yung sunlight, ano pong vitamins ang binibigay ng sinag ng araw? Vitamin C. Ano pa po, di ba? Bakit mag-exercise? Sabi po nila, para daw po, yung inatanan naming seminar, when it comes to mental health, kailangan daw po sa umaga, makakatulong po sa atin. Lumabas po tayo, magpa-araw po tayo at least 15 minutes at nakakatulong po ito sa ating mental state po. So, sino po dito yung lumalabas pag umaga?
Naku, iilan lang po pala. Kasi ano po yung takot natin? Naku, iitim ako. Sayang ang likas papaya. Sayang ang Kojic. Pero, based sa science po, ang sinag po ng araw nakakatulong po sa atin, sa ating mental health. So, tingnan po natin, ano nga po ba yung mga benefits na dulot ng liwanag? Kung ang dulot po ng araw ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating physical na katawan, mas higit po na pagpapala ang dala ng Panginoong Jesus sa ating buhay. Tignan po natin. Light brings life. Ang sabi po sa 1 chapter 8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sa konteksto pong ito, tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na light of the world. Sa alalahanin po natin sa Exodus, nung ang mga Israelites po ay palabas ng Egypt, di po ba merong pillars of fire at yun po ay sumisimbolo o kumakatawan sa presensya, sa proteksyon at sa gabay ng ating Diyos. Likewise po, o sa parehong kaparaanan, si Jesus po ay nagdadala ng sa atin? Ng presensya, ng proteksyon at gabay sa ating buhay. Ang kanya pong sinasabi dito, ang sumusunod sa akin o ang sumunod sa akin ay nagkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at kailanman daw po ay hindi nalalakad sa kadiliman. Again, hindi po nangangahulugang hindi na tayo haharap sa mga hamon ng buhay o hindi na po tayo maaapektuhan ng kahirapan. Hindi po sinasabi dito na kapag sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesus, exempted na tayo sa mga struggles ng buhay. No, mararanasan pa rin po natin yung mga challenges sa ating buhay. Pero meron po tayong panghahawakan na dumaan man po tayo sa apoy, dumaan man tayo sa kahirapan, laging nariyan ang Panginoong Jesus kasama po natin. Siya po ang ating gabay. Siya po yung ang tumutulong po sa atin. Kung paanong ang araw po ay nagdudulot o nagbibigay ng liwanag sa mundo, remember this po, Jesus brings spiritual life to the soul. Without Him, we are spiritually dead. Ang matinding kadiliman po na ating haharapin bilang mga tao, to be honest po, hindi po talaga yung pagsubok dito sa mundo. Hindi po yung kadiliman, hindi po yung paghihirap dito sa mundo. Ang pinakapagsubok po natin, yung darkest place na maaari po nating puntahan, hindi rin po yung bansang mahirap, kundi yung impyerno or yung hell. At dito po tayo iniligtas ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, He sent His Son, Jesus Christ, para hindi na po natin maranasan ang panghabang buhay na kadiliman. Tulad po ng ating pinag-aralan sa life class po natin, dun sa booklet po na ating pong inaaral, with Jesus, we receive new life, we receive new purpose, we receive new identity, at higit po sa lahat, meron po tayong kaligtasan. Again, Jesus brings life. Kailangan lang po nating tanggapin ang liwanag binabigay ng Diyos, and at this very moment, let us always invite and accept Jesus Christ sa buhay po natin. Am I living in darkness? Baka, maaari, hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. Baka, pwede na kaya patuloy tayong lumalakad sa kadiliman, hindi natin makita yung liwanag na dulot na bigay ng ating Panginoong Jesus dahil patuloy pa rin po tayong lumalakad doon sa mali. Kaya ang paalala po sa ating ngayon, Jesus brings life, Jesus save us from eternal death, kaya sana po sumunod at lumakad po tayo ayon sa kanyang salita. Wala pong ibang makapagbibigay sa atin ng buhay maliban sa ating Panginoong Jesus. Material blessings, nandyan yan, pansamantala lang po yan. Pero yung buhay na bigay ng ating Panginoong Jesus, magpakailanman atin po itong mararanasan. Number 2, yung benefits po ng light. Light
brings healing. Ipinaapaalala po nito na kahit gaano po kadilim, kahirap yung ating buhay, ano man po yung ating sitwasyon, masakit, may takot, kasalanan man po, lagi pong magsha-shine yung glory ng ating Panginoon. Ang sabi po sa 1 chapter 1 verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Remember this, the darkness of evil will never overcome God's light. Kailanman po hindi magtatagumpay ang kadiliman, sa madaling salita, sa liwanag na bigay o dulot ng ating Panginoong Jesus. Sino po dito yung naglaro ng tagu-taguan? Hide and seek? Ay, wala po talaga. No. Di ba? Sa larong tagu-taguan, saan po tayo madalas magtago? Siyempre doon sa madilim na part na hindi ka pwedeng makita. Kapag maliwanag kasi, mas madali tayong nakikita, mas madali na-expose kung nasaan po tayo nakatago. Madali po tayong mahanap. Alam niyo po, I've realized, minsan ganito din po yung buhay nating mga tao. Minsan tayo pong mga mananampalataya. Sa kadiliman po, itinatago po natin yung ating sakit. Di ba minsan pag umiiyak ka, gusto mo, solo mo lang. Minsan, umiiyak ka mag-isa, kung pwede lang, dim light, tapos umuulan. O, di ba? Para kang nasa teleserye. Talagang minsan umaandar yung bus, nakaganong ka lang, nakatakip. Gusto mo walang nakakakita sa'yo di po ba? Minsan din po, itinatago natin sa dilim yung pain, yung kahihiyan, yung guilt, or minsan po yung kasalanan. Marami po sa atin, natatakot po tayo na makita ng ibang tao yung ating kahinaan or yung ating weaknesses. Why? Natatakot po tayong mag-judge, natatakot po tayong makondemn. But Jesus Christ, ang ating pong tunay na liwanag, iba po. Ibahin po natin ang Panginoong Jesus. Hindi niya po tayo nilalantad sa pamamagitan ng kanyang liwanag para hatulan o para husgahan po tayo. He exposes us so we can realize that we are sinners and we are in need of a Savior. He reveals our weaknesses. He reveals our pain through His light so He can heal and He can restore us. Yung light, nire-reveal niyan kung ano yung mga nakatago sa dilim. Even po sa ating mga mananampalataya, ine-expose po ng ating Panginoon ang ating puso. Ine-expose po ng Panginoon yung ating weaknesses. Di ba? Ine-expose po ng Panginoong Jesus yung ating mga kahinaan. Again, not to judge, not to condemn, but God wants to expose you. God wants to makita natin yung weaknesses natin para magkaroon siya ng opportunity na tayo ay pagalingin. Magkaroon siya ng opportunity to restore us. At yun po yung benefits na dala ng liwanag ng ating Panginoong Jesus. He brings healing, He brings restoration sa ating mga tao. And last, light brings guidance. Ang sabi po sa awit 119:105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Nung single po ako, mahilig nga po akong umakyat sa bundok. So pag mga 4 a.m., 5 a.m., kami po ay nasa, tawag nun, parang starting point para sa pag-akyat po namin ng bundok. So yun po ay medyo madilim pa po. Kaya lagi po kaming merong bit-bit na flashlight para hanggang sa suminag na po ang araw, makikita po namin ng malinaw yung aming daraanan po. Mahirap pong maglakad sa forest, mahirap pong maglakad sa bundok kapag madilim po. Kaya talagang nagbibit-bit po kami ng flashlight po. Sa ating buhay po, we walk through a dark forest. Di po ba? Sa temptation ni Satan. But the Bible is very clear that ang ating Panginoong Jesus, ang salita po ng ating Panginoon ay tanglaw po sa atin. Ipinapakita po nito yung tamang daan para hindi po tayo mag-stumble at hindi po tayo mahulog sa temptation na dala ng bitag ng kaaway.
Actually po, hindi lang naman po pinapakita ni Jesus ang ating patutunguhan. Sinasamahan niya rin po tayo sa ating mga hakbang. Kapag ang Panginoong Jesus po ang kasama natin sa lakbayin natin sa ating buhay, mas nagiging malinaw po ang ating mga desisyon. Tignan po natin, pag wala ang Panginoong Jesus, sarili lang po nating desisyon yung ating paggaganahin, makikita po natin, mag-fail po tayo. Pero sa Panginoong Jesus, kapag kasama po natin siya, lagi po tayong merong kalinawan sa mga pagdedesisyon. Kapag kasama po natin ang Panginoong Jesus, nababawasan o nawawala ang takot sa ating mga puso. Kapag kasama po natin ang ating Panginoong Jesus, lumalakas po yung ating pag-asa. Many of us, nandun na po tayo sa point of giving up. Sa dami ba naman ng bayarin no? Parang, Lord, ayoko na magtrabaho. Pero dahil sa due date, ito yung nagmo-motivate sa akin para magtrabaho pa rin. Pero alam niyo po, ang dala ng Panginoong Jesus ay pag-asa po sa atin. Sa mga panahon that you want to give up, sa mga panahon na parang gusto mo nang mag-quit, whether sa personal mong buhay, whether sa iyong ministry, para bang, Lord, wala na akong nakikitang pag-asa sa sitwasyon ko. Remember, kapag kasama po natin ang Panginoong Jesus, ang dulot niya po ay panibagong lakas at panibagong pag-asa sa ating mga tao. At kapag kasama po natin ang ating Panginoong Jesus, siya po yung nagiging compass po natin. Siya po yung nagiging guide sa ating buhay. In short, kapag ang Panginoong Jesus ang kasama po natin, dumaan man tayo sa apoy. Di ba may kanta po nun? Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Yun po yung guidance, yun po yung presence na dulot ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya mga magulang ko po, mga kapatid, let us, yung light na ibinibigay po ng Diyos, yun po yung ating sundin na liwanag. And last point po natin, our response. Nakita po natin yung promise ng Lord sa atin, nakita po natin yung pagpapala ng Panginoong Jesus sa atin, ano naman po yung magiging response natin, ano naman po yung ating magiging application. Una po, live in the light. Pwede po ba nating basahin yung sinasabi sa Efeso chapter 5, verse 8? Ready? Read. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. The moment we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, na iniligtas niya na po tayo sa kadiliman. At bilang kanyang mga anak po, sinasabi po dito sa Efeso chapter 5 verse 8, sikapin po natin na wag na po tayong bumalik sa dati po nating buhay. Hindi po tayo magiging perpekto, but sana po nakikita na yung transformation, nakikita na po yung changes sa ating buhay. Again, ang bilin po dito, wag na kayong bumalik sa dating kadiliman. Nasa liwanag ka na nga Nasa liwanag na nga tayo. Pupunta pa ba tayo sa dilim? Pupunta pa ba tayo sa paghihirap? Di ba mas gugustuhin mo na bilang anak ng Diyos, manatili po tayo sa kanyang presensya. As people also who have the light from the Lord, our actions should reflect the goodness of God to others. Ang sabi po sa Mateo chapter 5, verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. And Matthew chapter 5, verse 14, ang sabi po, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi matatago. Kanina po, live in the light. Now naman po, reflect the light. If we live for Christ, kung namumuhay po tayo para kay Kristo, we will glow like lights, showing others what Christ is like. Nakikita po ba, naaaninag po ba sa ating buhay kung sino si Kristo? Sa mga actions po ba natin,
Sa mga pananalita po ba natin? Sa behavior po ba natin? Sa pakikitungo po ba natin sa kapwa po natin? Sa pakikitungo po ba natin sa ating pamilya? Nakikita po ba si Kristo sa ating buhay? Nagre-reflect po ba yung ilaw na dulot ng ating Panginoong Jesus? Or baka po, wag naman tayo po yung pumapatay sa ilaw ng ibang tao. Ang application po natin, let us reflect the goodness of Christ. Di ba napakasarap pong makita na yung buhay po natin ay nagiging ilaw. Sabi nga po sa atin, tayo ang ilaw at asin ng sanlibutan. Patuloy pong magningning ang ilaw sa atin dahil sa presensya ng ating Diyos. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos mula sa kadiliman, kundi tinawag ka rin niya na maging ilaw ng sanlibutan upang marami pa ang maligtas mula sa kadiliman. Tinawag po tayo ng Diyos upang maging ilaw sa ibang tao. Ipakita po natin yung pag-ibig, ipakita po natin yung pagpapatawad, ipakita po natin yung kabutihan at pag-asa sa ating pamilya, sa ating kaibigan, at sa komunidad kung nasaan po tayo. Even at your workplace, makita si Kristo sa ating buhay. Ibig sabihin lamang po, ang ating buhay po ay nagiging instrumento ng liwanag at kagalingan sa mundong nasa kawalan, sa mundong nasa kadiliman. Again, let us live the light and let us reflect the light. Huwag pong manatili sa ating buhay yung liwanag lamang po. Yung pong light na ating pong na-receive, si Jesucristo, i-extend po natin ito sa ating pamilya, sa ating komunidad. And let me end our message this morning with this simple prayer. Ito rin po yung dalangin ko sa aking sarili at ito rin po yung prayer ko sa buhay ng bawat isa po sa atin. Naway sumikat ang liwanag ni Kristo sa iyong buhay. Naway magdala ang kanyang liwanag ng kagalingan sa bawat madilim na parte ng iyong buhay. Hindi ko po alam kung ano po ang pain, ano po yung trauma, ano po yung struggles nyo right at this very moment. Pwedeng physical health, anxiety, pwedeng mental health, yung pong lagi tayong nag-iisip, nag-aalala, dulot ng maraming suliranin sa ating buhay. But this prayer po, nawa, sa bawat parte, sa bawat aspeto ng iyong buhay, whether your emotional pain, magningning ang liwanag ng ating Diyos. Naway, magdala ang kanyang liwanag ng kagalingan at pag-asa sa iyo, kasama ng iyong buong sambahayan, ngayon at magpakailanman. Sabay-sabay po natin banggitin. Amen. God bless everyone. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at salamat po sa ating Panginoon sa Kanya pong mabiyayang mensahe na ipinadala sa pamamagitan po ng Kanyang manggagawa sa atin pong Jack Maricar. Thank you po. At tayo po ngayon ay nasa panahon na po ng ating pagbabalik ng handog sa ating Panginoon. But bago po iyon, hayaan niyo pong ibahagi ko po sa inyo ang nakasulat sa scripture na ito. Ito po ay matatagpuan po natin sa Proverbs 11 verse 24. Ang sabi po rito ay, ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Dito po ay ipinapaalala po sa atin ng ating Panginoon na tayo po ay matutong maging mapagbigay at gamitin po natin ang ating mga yaman sa naaayon at nararapat dahil alam po natin na ibabalik din po sa atin ito ng ating Panginoon ng siksik, liglig at umaapa. Tayo po ay manalangin.
Ang Panginoon, minsan po kami po ay nagpapakumbabang dumudulog at nagpapasalamat sa inyong harapan. Salamat po sa isang mabiyayang linggo na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa kabila man po ng mga pagsubok na aming kinaharap. Tanging biyaya at grasya niyo lamang po ang aming naranasan, Panginoon. Ang Panginoon, sa mga oras po na ito, kami po ay nasa panahon na po ng aming pagbabalik ng aming mga tithes and offering. Naway katagpuin mo po ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Naway bigyan niyo po ng isang malinis at mapagbigay na puso ang bawat isa upang ang kanila pong mga handog na ibabalik sa inyo ay maging taos at bukal po sa kanilang kalooban. Ang Panginoon, sa araw po na ito, dalangin din po namin ang mga trabaho ng bawat isa. Naway pagpalain niyo po ang pinagkakakitaan ng mga kapatid kong ito at magamit po nila ito sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Ang Panginoon, muli po kami po'y humihiling sa inyo na samahan mo po kami sa panibagong linggong aming kahaharapin. Naway tanging kayo lamang po ang maging sentro ng aming buhay. Muli po sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Christ's name we pray. Amen. Mensahe po ng ating Panginoon sa umagang ito na tayo ay sumunod sa ilaw at tayo naman po ay maging ilaw ng sanlibutan. Ngayon po ay nasa panahon na po tayo ng mga announcement. Patuloy pong ipinaanyaya ang ating midweek service tuwing ikapito po ng gabi dito po sa ating kapilya. And then, tuwing Sabado po ng umaga, 5:30 sa kanya-kanya pong area, ang atin pong Dawn Watch. And then, ang atin pong Sunday service every 8 a.m. And then, 8:30 ang ating Sunday school para po sa mga kids. And then, meron po tayong mission sa Pungo every 3 o'clock po ng hapon. At ang atin pong mga iba pang mga gawain ngayong Disyembre, umpisahan po natin ang ating activity ngayong umaga, December 14, ang Christmas treat for kids po after po ng ating pananambahan ng ating pong mga anak at apo ay tutungo po sa bawat life group
sa ibaba po. Doon po ay mayroon po mga iba't ibang mga gifts po ang bawat life groups. And then, meron pong chapter 99 YWAP Jam, prayer jam ng 3 p.m. Pinang-aanyaya po ang December 17, Wednesday, ang ating pong life celebration ng 7 p.m. And then, ang ating pong simbang gabi ay mag-uumpisa po ng December 19, 20, 21 sa ganap po ng alas 5 ng umaga. And then yung December 21 po, tandaan po ninyo, wala na po tayong pananambahan noon ng 8 o'clock dahil 5 a.m. na po ang ating pananambahan. And then, December 21 po, Sunday, tayo po ay babalik sa ating kapilya upang mag-celebrate naman po tayo ng ating Jirmek Christmas Party sa ganap na alas 4 ng hapon. Paalala po doon po sa mga grupo na mag-present, mayroon pong deadline ang pagpo-post ng mga poster po about po sa kanilang ipakikita at ipamamalas ng mga kagalingan sa December 21. Ito ang deadline po ng posting po ay sa December 17. Ayan po. And then December 24 po, Wednesday, Dispiras ng Pasko, meron po tayong Christmas online family devotion sa ganap na ikapito ng gabi. Sa December 28 po, Sunday, ang atin pong pananambahan ay 4 p.m. Dahil po ito po ang year-end worship service po para sa taong 2025. And then December 31 po, Wednesday, ang katapusan na po ito ng taon, mayroon pong New Year's online family devotion sa ganap na ika-6 po ng gabi. Yun lamang po at kung mayroon pang iba. Hello po. So para po sa karagdagang announcement, sa darating pong December 19, 20, and 23, magkakaroon po ng Christmas caroling ang mga kabataan. So mag-ready na po yung mga taga-Gatbuka, Muzon, Frances, Bayan, and Subdivision. 4 p.m. po to. Bali po sa December 19 po, ngayong Fridays, ang ruta po ay Gatbuka Mahaba tapos Gatbuka Putol. Sa 20 po, sa Sabado ay sa Frances, tapos sa 23 po, Tuesday, next week. Next week pala. Sa ano po, Subdivision po, tsaka sa Bayan. At mamaya rin pong alas 3 po ng hapon, mayroon pong prayer jam po para sa mga kabataan. At inaanyayahan po ang bawat isa na umattend po. At ito na po ang huling prayer jam ng 2025 po. Salamat po. Para po sa karagdagang announcement mo, no, we would like to welcome Genesis Yanga, balikbayan from Australia. Kung di po ako magkakamali, anak po ni Ate Noemi. Welcome, Genesis. Ay, kapatid pala. Yan, sorry. Kala ko, hindi, sabi ko nga, buti hindi ako nagkakamali. Ayan. Hello po, welcome po sa Gatbuka. At bigyan pansin po natin yung sa Wednesday po, yung ating life celebration po. Sa lahat po ng life group facilitators, leader, encourage po yung ating mga members na makasama po natin sa ating gawain sa darating po na Miyerkules. At announcement po para po sa ating Treats for Kids mamaya, lahat po ng mga bata ay maiiwan po muna dito sa ating worship hall at bibigyan po namin kayo ng mga instructions kasama po yung ibibigay nating bag. So again po, yung mga kids, wala mo nang bababa, stay muna po tayo dito after our last song. Sige po, inaanyayahan po ang bawat isa na tumayo at sabay-sabay po nating awitin ang Praise God from Whom All Blessings.
Lahat ng papuri, pasasalamat ay tanging sa iyo lamang aming Panginoon dahil ikaw ang patuloy nagkakaloob sa amin ng kalakasan at buhay na siyang nagdudulot sa amin ng kaginhawahan. Kaya Panginoon, dumadalangin kami na sana'y patuloy ka pa pong magpakahayag sa magitan ng aming mga buhay. At ngayon, tanggapin natin ang mayamang pagpapala ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang patuloy na pagliligtas ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo ang ating Panginoon. Patnubay, pakikipinsan ng kanyang diwang banal, ang sumaating lahat mula ngayon hanggang sa hinaharap. Amen, amen, and amen. Muli po ay isang magandang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po nating awitan muli ang ating Panginoon. Let us celebrate the birth of our Savior, Jesus Christ. Hallelujah.